Hanggang kailan mo balak maghintay sa taong hindi na babalik? At ilang beses mo pang paparusahan ang sarili mo bago mo piliing mabuhay ulit? Hanggang kailan mo balak maghintay sa taong hindi na babalik? At ilang beses mo pang paparusahan ang sarili mo bago mo piliing mabuhay ulit? Kung naramdaman mo yan, hindi aksidenteng nandito ka ngayon. This video is your wake-up call. Hindi para pagalitan ka, kundi para tulungan kang makita ang katotohanan na matagal mo nang iniiwasan. Today, pag-uusapan natin ang 5 signs na dapat mong itigil ang pag-asa, at simulan na ang panibago mong buhay. At kung seryoso kang mag-move on, huminga ka ng malalim. Dahil ito ang reality na kailangan mong marinig. Sign 1, wala na siyang ginagawang effort. Kapag mahal ka ng isang tao, kahit papaano may effort. Maliit man o malaki, ramdam mo. Pero kung siya, wala, zero, dead air, no message, no call, no update, no interest, at ang masakit, ikaw pa rin ang umaasang, baka busy lang, baka nag-iisip lang, baka kailangan niya ng time. Pero bro, let's be real. Kung gusto ka niya, gugustuhin ka niya. Walang busy sa taong may pakialam. Ang effort niya ngayon ay sagot sa tanong mo. May pag-asa pa ba? Kapag consistent ang kawalan niya ng effort, that's not a phase, that's her decision. And you cannot build a future with someone who isn't even lifting a finger in the present. Hindi mo kailangan pilitin ang taong hindi pinipili ang presensya mo. Sign 2, mas masaya siya ngayon kesa noong kasama ka. Ito ang pinakamahirap tanggapin, na kaya kanyang iwan. At mas gamaan pa ang buhay niya pagkatapos. Nakikita mo sa social media, nakangiti, nag-e-enjoy, feeling free, at ikaw, struggling, hoping, waiting. Pero tandaan mo to, ang happiness niya ngayon ay hindi mo responsibility. Hindi mo rin kasalaan ang masaya siya nang wala ka. At hindi ibig sabihin na masaya siya, ay may chance pa kayong dalawa. Ang madalas na nangyayari, mas masaya siya, kasi wala na siyang guilt. Wala na siyang obligasyon. Wala na siyang commitment. Hindi dahil ikaw ang problema, pero dahil tapos na ang role mo sa story niya. At kung mas masaya siya ngayon, hindi mo responsibilidad pigilan yun. Responsibilidad mo, ay hanapin ulit kung saan ka magiging masaya. Sign 3, hindi na siya nagpapakita ng guilt o remorse. Kapag mahal ka pa ng isang tao kahit konti, makikita mo yan sa guilt. Sa awkwardness, sa pag-iwas niya, sa pag-aalala niya kung nasasaktan ka. Pero kapag wala ng hiya, wala ng guilt, wala ng care. Bro, that's a sign. Hindi man ibig sabihin mahal niya yung iba, pero siguradong hindi ka na niya inuuna. At kung hindi ka na niya kayang respetuhin, ano pang pinanghahawakan mo? You cannot keep hoping for someone who feels nothing about losing you. Kung hindi siya affected, then bakit ikaw magpapakasira? Minsan kailangan mong aminin, hindi ka niya sinasaktan dahil masama siya. Sinasaktan ka niya dahil tapos na siya. At kung tapos na siya, dapat mong simulan ang sarili mong chapter. Sign 4, ikaw na lang ang naghahabol sa isang connection na patay na. Ask yourself, sino ang nagme-message? Ikaw. Sino ang humihingi ng closure? Ikaw. Sino ang naghahanap ng dahilan? Ikaw. Sino ang nagbabalik-balik sa sakit? Ikaw. Sa totoo lang, wala ka ng relasyon. Ang meron ka na lang ay memory, attachment, at takot mag-isa. Hindi siya ang pinanghahawakan mo, kundi yung dating siya. You're trying to resurrect a connection na matagal nang patay. At hindi mo mapipilit ang taong nakakita na .ng mas magandang landas kaysa bumalik sa iyo. The moment na ikaw na lang ang lumalaban, hindi na yan love, kundi self-destruction. At kung hindi ka bibitaw, ikaw lang ang tuluyang mawawasak. Sign 5, hindi na pag-asa ang humahantong sa iyo, kundi sakit. Ito ang pinaka-final sign. Dati, ang pag-asa mo nagbibigay ng lakas. Ngayon, lungkot, pagod, overthinking, anxiety, self-doubt. Pag-asa ba yan, o parusa? Kung ang pag-asa mo ay mas nagbibigay na ng sakit, kaysa ng peace, hindi na pag-asa yan, addiction. You're addicted to what could have been. To the idea of her.
To the fantasy of, one day babalik siya. Pero bro, one day dapat ikaw ang bumalik sa sarili mo, sa future mo, sa buhay mo. At kung paulit-ulit ka nang sinasaktan ng pag-asa, choice mo na kung magpapakatanga ka pa ba. Closing message, this is your sign to start living. Kung narinig mo lahat ng signs na to, at parang ikaw yung tinutukoy, then this is for you. Hindi aksidente, hindi coincidence. Ito ang moment na nagsasabing, tama na, bitawan mo na ang hindi para sa'yo, at simulan mo na muli ang sarili mo. Hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan maging ready. Kailangan mo lang magsimula. Heal, grow, rebuild, live. Remember, the life you want can only begin when you finally stop hoping for the one who left. Kung gusto mo ng mas malalim na guide about healing, masculinity, and stoicism, subscribe ka na. I'm here to help you rise again.